Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng ikaunang Juan, Kabanata 3, mga talata 4 hanggang 10. Aking ulitin, ikaunang Juan, Kabanata 3, mga talata 4 hanggang 10. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi patuloy na nagkakasala. Ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong magpalinlang kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, katulad ni Kristo na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kakampi ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Ito ang dahilan na nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, sapagkat nananatili sa kanya ang binhi ng Diyos. Hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala sapagkat anak siya ng Diyos. Sa ganitong paraan, mahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo. Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong maupo at aking tatawagin si Pastor Steve. Maraming salamat, Brother Ban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Purihin po ang Diyos. Tayo po ay muling manalangin. Aming Diyos, muli po kami ay lumalapit sa inyo. Tinataas po ang mga oras na ito sa aming pong patuloy na pag-aaral ng inyong salita mula po sa unang Juan. And Lord, wala po kaming nais sa aming mga buhay kundi ang makilala po kayo at maipakilala po kayo sa maraming tao. Maihayag ang gospel, ang good news, ang ebanghelyo. At sa pamamagitan po nito, ang inyong pong purpose, ang inyong pong naisin ay maisa katuparan. Sa pamamagitan po ng inyo ring pagtawag sa mga tao. Sa oras po na ito, dalangin namin na buksan po ninyo ang aming isip, ang aming puso, ang aming tenga, upang hindi lamang po marinig ang inyong mga salita, kundi ito po ay maisapamuhay namin. Maisagawa po namin ang mga aral, ang mga applications, at ito po ay maituro din namin sa aming mga magulang, sa aming mga anak, kapatid, kapitbahay, kakilala, kaibigan. At sa pamamagitan nito, Lord, kayo ay mabigyan ng papuri at kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May isa pong farmer, nagtanim po siya ng 2 buto, 2 seeds. Side by side, 2 pong paso. Yung sa kabila, sa kaliwa at sa kanan. Nung ito po ay nagsimula ng mag-sprout, nagsimula na poong magkaroon ng stem at saka ng mga bulak ng leaves, no, mga dahon. Nakita niya, magkamuka, ang ganda. Sabi niya, sigurado, pag ito ay lumago, ito ay lumaki, maraming bunga ang makukuha ko mula dito. So, lumipas po ang mga taon, yung tinanim po niya na buto sa kaliwa,
ang bunga po niya ay mga bulok na mga prutas at dito naman sa kabila ay mga fresh na prutas. Ganyan din po ang matutunghayan natin sa ating pong patuloy na pag-aaral ngayong umaga. Tayo po ay nasa unang Juan, kabanata o talata 3, 4 to 10. No? 1 John chapter 3, verses 4 to 10. At last Sunday, kung nandito po kayo, I believe, nagbigay ng kaunti o patungkol sa isang estilo ni Juan, si Pastor Ed, si Brother Ed. At ang isa po sa mga style ng pagsusulat ni Juan ay yung tinatawag na contrast. No, contrasting. So ano po yung mga contrast na yon? Yun po yung, for example, liwanag at saka dilim. Hindi po nagsasama yung liwanag tsaka yung dilim. No? Magkaiba po sila, contrasting sila. Doon may mga awitin na ang title ay Liwanag sa Dilim. Maganda po kong kwento dyan, pero hindi ko po ikwento sa araw na ito, sa ibang pagkakataon na lang po. So ganyan po ang estilo ng pagsusulat ni Apostol Juan. Yan po ang paggamit ng paghahambing at ng contrast. So sa kanya pong panahon, nung time po ni John, marami pong mga huwad na guro. Marami pong mga false teachers. At ang ginagawa po ng mga false teachers ay nilalagyan po nila ng blur yung tama at mali. Yung light at saka yung darkness. Ibig sabihin, nilalagyan po nila dito sa gitna ng gray zone. Kaya po, ang isa sa mga tinuturo po nila nung panahon na yon ay pwede kang maging spiritual na tao. Spiritual. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin ay maka-spiritual na mga bagay. Nagdadasal, umaawit ng papuri, nagbabasa ng Biblia, umaattend sa kagaya nito, mga ganitong gawain, spiritual na mga gawain. So, pwede kang maging spiritual kahit na ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Yun po yung maling katuruan sa panahon ni Juan. So yung ginagawa po ng katawan daw kasi ay separate naman or hiwalay naman sa spirito. Ito po yung false teaching na tinatawag na dualism. At sa pamamagitan po ng ganitong katuruan na, okay, since ikaw naman ay spiritual, ikaw ay nagsisimba, ikaw ay may pagkakilala sa Diyos, kagaya din ng mga demonyo, kilala po nila ang Panginoon, pwede ka pa din mamuhay sa kasalanan. At yun po yung nagiging blur. Yun po yung nagiging balakid. Yun po yung nagiging gray area na dapat tayo ay anak ng Diyos o kaya tayo ay anak ng dyablo. Tayo ay bunga ng Diyos o tayo ay bunga ng dyablo. So, ngayong umaga, kaninong anak po kayo? Anak ako ng tatay ko at nanay ko. Siyempre naman po. So, yun po yung physical or earthly na magulang natin. Pero, kaninong anak po tayo pagdating sa spiritual? Last Sunday, iba ho ang pamagat ng ating pinag-aralan. Related po yon sa ating pag-aaralan ngayon. At bibigyan po ni John ng contrast at magkaroon tayo ngayon ng self-evaluation or ng sabihin na nating assessment sa ating mga sarili, kaninong anak ba talaga ako? Anak ba ako ng Diyos o anak ba ako ng dyablo? So pwede niyo pong tingnan yung katabi ninyo at baka anak niyo yan, yung katabi ninyo. At balang araw kayo rin ay magkakaanak at sana sila ay maging anak ng Diyos at hindi anak ng dyablo. Dahil ang mga anak po ng Diyos ay sa Diyos. Yan po ang karakteristik ng anak ng Diyos. Para pong araw, nagre-reflect sa buwan yung kanyang ilaw. So ganun din po dapat ang anak ng Diyos. Pinapakita po, nire-reflect po niya yung
liwanag na nanggagaling sa Diyos. So, ngayong umaga at sa susunod na linggo, makikita po natin yung some characteristics din ng anak ng Diyos patungkol sa paggawa ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. At makikita din po natin yung contrast, yun po yung title ng ating pag-aaral ngayon, Anak ng Dyablo. Ang mga anak po ng Diyos, hindi po nila mahal ang sanlibutan. No, hindi po nila mahal yung sistema ng sanlibutan. Dahil ang sistema po ng sanlibutan ay kasalanan at makasalanan. Dahil kung mahal nila ang sanlibutan at mga kasalanan sa mundo, ibig sabihin po noon, wala sa kanila ang pag-ibig ng Ama. Wala po sa kanila ang righteousness, ang katuwiran ng Ama. So, ibig sabihin, hindi po sila tunay na mananampalataya. Dahil ang totoong nananampalataya ay kilala ang Diyos. At hindi po itong pagkakilala na superficial lang, sila ay may pagkakilala sa Diyos to the point na sila ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. At sila ay gumagawa ng nais ipagawa ng Diyos. Sila din po ay may pagmamahal sa kapwa at sa kapwa mananampalataya at wala po silang galit or puot. Ang galit po nila is against sa kasalanan dahil yun po ang ikinagagalit din ng Diyos. Ang pag-ibig nila ay sa Diyos at sa kapwa dahil yun din po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang may puot o may galit sa kanyang puso ay nasa kadiliman pa. Atin po itong pinag-aralan na sa mga previous na passages. At binanggit ni Juan na ang mga may pag-asa sa buhay na walang hanggan ay maglilinis ng sarili. Ito po ay kadahilanan na si Kristo ay malinis at walang kasalanan. No? So, yun po yung last part nung ating pinag-aralan last Sunday, 1 John chapter 3 verse 3. Ang sino mang mayroong ganitong pag-asa sa anak. Ibig sabihin, meron po tayong pagtitiwala, meron tayong real hope, no, na kay Kristo na siyang naglilinis at naglinis sa ating mga kasalanan. Ang gagawin din po natin, sabi dito, ang sino mang mayroong ganitong pag-asa sa anak ay naglilinis ng kanyang sarili katulad niya na malinis. Ipapatuloy po ni Juan ang paalala kasi na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, no? Ibig sabihin, nalinis na po siya, pinatawad na siya ng Diyos, siya ay meron ng kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos mula sa kanyang biyaya. Ang natural na response, ang natural na consequence or effect nito ay ang pananatili sa Diyos at ang hindi pagpapatuloy sa kasalanan. Hindi po kasi pwedeng maging lifestyle ng tunay na nananalig sa Diyos ang paggawa ng kasalanan. Lalo na po kung ito ay tuloy-tuloy at habitual. Alam po natin na hindi po perpekto ang bawat isa sa atin. Di po ba? At tayo ay nagkakasala pa din. Ngunit, ang tunay na nagtitiwala kay Jesus, pag siya po ay nagkaroon ng kasalanan, siya po ay immediately humihingi ng tawad. At siya po ay nagbabago. Nagkakaroon po ng pagbabago yung kanyang isipan. No? So, meron pong consciousness sa kasalanan. Ito kasalanan to. Hindi ko to dapat gawin. Ngunit, pag siya ay nahulog dun sa kasalanan na yon, meron pong confession. Humihingi siya ng tawad. At meron pong change. Nagbabago po siya. So, yun po yung proseso ng isang tunay na anak ng Diyos. Conscious po siya sa kasalanan. At pag siya ay nagkasala, siya po ay humihingi ng tawad, may confession, at pangatlong sipo, meron pagbabago or change sa kanyang buhay.
So tingnan po natin yung contrast dito sa mga talata na atin pong pag-aaralan. Sa una po, ito po yung contrast ng nature ng kasalanan. Yung kalikasan ng kasalanan at yung nature ni Kristo na walang kasalanan. Nakita po natin yung contrast. Sabi po dito sa 1 John chapter 3 verses 4 to 6. Simulan po natin sa 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. So pagkatapos po, sa panimula pala, pagkatapos sabihin ni Juan na tayo ay maglinis, dapat naglilinis tayo ng ating sarili. Sabi niya sa chapter 4, everyone, ang lahat daw, ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. So ibig sabihin po niyan, nung panahon kasi niya, minamaliit yung kasalanan. Parang yung kasalanan ay hindi, pagkakamali lang o pagkatisod lang o kaya failure at hindi sinasabi na ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan. Sabi po din dito, sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. So, it's as if po, binigyan ng definition ni Juan kung ano ang kasalanan. Ito ay ang pagsuway sa kautusan. Sa English po niyan, sa English translation, tingnan ko lang po yung aking English translation. Sabi po dito, everyone who makes a practice of sinning also practice lawlessness. Sin is lawlessness. So, ibig sabihin po, sa isang tao na nagkakasala, ang picture po niyan ay parang walang batas ang Diyos sa kanya. Ang Diyos po kasi ay nagbigay ng mga batas mula sa kanyang salita. Marami po yon. Pwede nating simulan sa 10 Commandments ni Moses. Na hindi pwedeng magkaroon ng ibang Diyos o sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil siya lamang ang nag-iisang Diyos. Yun po ang number 1 dun po sa mga utos ng Diyos. So yung tao daw po na nagkakasala ay parang walang ganong batas sa kanyang buhay, sa kanyang puso. It's as if nawala pong utos ang Diyos. Kaya po siya lawlessness, kaya po siya pagsuway sa kautusan. Marahil alam niya na merong ganitong utos ang Diyos or may ganitong batas ang Diyos or may ganitong nais ang Diyos, pero sumusuway po siya. In other words, rebellion. Ibig sabihin, kinakalaban niya ang Diyos at ang nais ng Diyos. At ganyan po ang kasalanan. So every time po na tayo ay nagsisinungaling, every time po na tayo ay nandadaya, tayo po ay nagchichismis, tayo po ay gumagawa ng mga kasalanan, ibig sabihin, like for example, cheating, sex outside marriage, or sex before marriage. Ang mga kasalanan pong ito, hindi lang po yung murder, pagpatay, hindi lang po yung mga heinous crimes like rape, o yung mga lumalabas ngayon, na-expose ngayon, yung matinding corruption, meron money laundering, meron pong graft, meron pong pandaraya, mga circumvention ng mga batas. So parang walang batas. Ganun ho ang itsura nun. At wala hong takot. Wala ho silang kaba. Wala ho silang pag-iisip na ang ginagawa po nila ay mali. Ganun po ang kasalanan. At ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Ano po yung contrast? Ang contrast po niyan is verse 5. Sabi po doon, nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa Kanya ay walang kasalanang matatagpuan. So, binibigyan po ng pagkakaiba ng contrast. So,
una po, wag nating maliitin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan po ay hindi lang to basta-basta failure or pagkukulang or kahinaan. So pag tayo po ay nananalangin, wag nating maliitin yung kasalanan. Tanggapin natin, sambitin natin, sabihin natin na ito ay kasalanan Diyos, kaya ako ay humihingi ng tawad sa mga kasalanang ito. Ito ay paghihimagsik laban sa inyo. Ito ay rebellion. Ito ay lawlessness. Ito ay walang pagsunod sa inyo. Ngunit, alam po natin na ang Kristiyano ay nagkakasala pa din. Di po ba? At sinabi din po yan ni Juan. No, hindi po niya kinokontradict yung sarili niya. Kaya nga, ang sino man na nagkasala, pwede tayong lumapit kay Kristo, humingi ng tawad, mag-confess, dahil si Kristo ay walang kasalanan. Ang bawat nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. No? Sabi sa verse 6, ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi patuloy na nagkakasala. Ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakakilala sa Kanya. Contrast po ulit. Kung sino daw nag-a-abide, kung sino daw ang nananatili, kung sino daw ay nasa Diyos, ay hindi daw po patuloy na nagkakasala. Yung salita pong patuloy, yun po yung practice, yun po yung habitual, continuous, no? Yung pong naghumingi na siya ng tawad, pero maya-maya gagawin na naman niya. O bukas gagawin na naman niya. Ibig sabihin ho, hindi siya totoo na nagsisi sa kanyang kasalanan. Wala hong change. Ngunit, ang sino man daw patuloy na nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Dahil kung ang mananampalataya daw po ay magkasala, siya ay humihingi agad-agad ng tawad. Siya po ay nagpapakumbaba. So hindi po ito mababaw lang na paghingi ng tawad, kundi ito po ay tunay, taos-puso na meron pong pagbabago sa kanyang buhay. Yung hindi naman po aamin at hindi po magsisisi sa kanyang kasalanan ay nasa kadiliman pa. Wala pa ho siyang pagkakilala kay Kristo. Ikalawang punto po is yung wag palinlang. Makakakita na naman tayo dito ng mga contrasts. Ang dahilan sa pagkakahayag ng anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ito po ay ang patungkol sa kasalanan. Yun po ang gawain ng dyablo. At ang totoong anak ng Diyos ay hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. So kung meron po tayo ngayon sanang table, no? Table. Ibig sabihin, hahatiin po natin yung ano ang anak ng Diyos, sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng dyablo. Yung anak ng Diyos, hindi po siya nagpapatuloy sa kasalanan. Siya ay nagkakasala. Pero kung siya ay nagkasala, siya ay humihingi ng tawad. Yun pong anak ng dyablo ay patuloy po ang kanyang pagkakasala. Patuloy po ang kanyang paggawa ng kasalanan. Wala hong paghingi ng tunay na kapatawaran. Sabi po sa verse 7, mga anak, ito po kasi yung endearment, no, na pagtawag ni John sa kanyang mga kapatiran, mga anak siguro dahil senior citizen na siya. At pag senior na ay ang tawag natin ay mga anak na sa lahat. Mga anak, huwag kayong magpalinlang kanino man. Dahil po sa panahon na yon, marami po ang nagtuturo ng mali at nang lilinlang. No? At ang panlilinlang po na yon ay, sige, okay lang. Total naman, religious ka. Total naman, kilala mo ang Diyos. So okay lang na magkasala. Pero sabi ho ni Juan, huwag kayong magpalinlang kanino man. Bakit? Dahil ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid.
katulad ni Kristo na matuwid. Yun daw hong righteous ay gumagawa ng tama. Righteous din yung kanyang ginagawa. Yung kanyang product ay nasa tama, kagaya ni Kristo. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan, dito naman sa kabilang side, ay kakampi ng dyablo. Bakit ho? Ang dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. No, hindi po humingi ng tawad ang dyablo. At hindi ho siya hihingi ng tawad. Ito ang dahilan na nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Pinapaalala dito ni Juan, di ba? Dumating si Jesucristo, ano bang purpose ng pagdating ni Jesucristo upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang bawat taong anak ng Diyos, dito tayo sa kabilang table, ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit ho? Sapagkat nananatili sa Kanya ang binhi ng Diyos. Ano ho yung binhi ng Diyos? Yung seed ng Diyos. Una po, ito po ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay Diyos. Siya po ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, siya po ay perfect. Walang kasalanan. At kung ang banal na Espiritu ay namumuhay sa atin, dapat ganun din po yung ating pamumuhay. Kaya lang, tayo po ay nasa katawan pa. Nandyan pa po yung tinatawag na flesh. No? Kaya nga po, pag tayo ay nagkasala, tayo ay lumalapit sa Diyos. At sino po ang nagbibigay ng prompting na yun? Sino po ang nagsasabi sa ating mga isip at ating mga puso na lumapit sa Diyos? Yun po ang banal na Espiritu. So ano pong mangyayari? Hingi tayo ng tawad, tatalikuran natin ang kasalanan, at ang tunay na anak ng Diyos, hindi na niya po gagawin muli iyon. Yun po yung repentance. Hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala. Bakit daw po? Sapagkat anak siya ng Diyos. Yung binhi po, maaari na ito din ang salita ng Diyos na naitanim at patuloy na itinatanim sa atin ng Diyos. So sa atin pong everyday na pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, every Sunday na pag-attend dito o sa ating mga growth groups, nakikilala po natin ang Diyos na itatanim po sa atin ang salita ng Diyos. At yun ang gagabay sa atin upang hindi tayo magkasala. Yun po yung magiging law, batas natin, yung salita ng Diyos. Hindi po batas ng tao, though kailangan po na sundin natin yung mga batas na ginawa ng tao. Dahil meron din pong consequence yan. Ibig sabihin, ang mga batas po natin inilagay para magkaroon ng kaayusan, ng order. Pero mas higit po sa pagsunod sa batas ng tao ay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Pagsunod sa kanyang mga salita. Dahil hindi niya kaya yung nasa kanya ang salita ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos at may pagtitiwala siya sa salita ng Diyos na ito ay totoo, na ito ay dapat gawin, ito ay dapat sundin, at ito ay dapat na maging lifestyle niya. Hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala. Bakit po? Sapagkat anak siya ng Diyos. So, kaninong anak po ba tayo? Dahil ang anak po ng Diyos, siya po ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang Diyos at ang Kanyang salita ay nananatili sa Kanya. Dumating po si Jesus at naging tao. Yun po kasi ang isang hindi matanggap
nung mga nagtuturo ng maling katuruan nung panahon na yon, na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao kasi ang tao ay makasalanan. Pero ang Diyos ay hindi po niya tinanggal yung kanyang pagiging Diyos nung siya ay naging Jesus. Siya ay Kristo pa din, kaya ang pangalan niya ay Jesu Kristo dahil siya ay 100% fully God and fully man. 100% po ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. Dumating po si Jesu Kristo upang ialay ang kanyang sarili. Siya po ay nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli. Isa po sa kanyang layunin ay wasakin ng tuluyan ang gawa ng dyablo. Ibig sabihin po, wala nang power, wala na pong effect yung kasalanan sa tao na nagsisi at nagtiwala kay Hesus Kristo. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay may binhi ng Diyos. Meron bang binhi ng Diyos sa ating mga buhay? Ang binhing po ba to ay merong ugat? Ibig sabihin, matibay po. Hindi po siya basta-basta nawawash out ng problema ng mundo. Hindi po siya basta-basta natutuyo dahil sa kahirapan ng mundong ito. Hindi po siya basta-basta natatanggal o nabubunot dahil meron po siyang anchor, meron po siyang kapit, meron po siyang hawak. At ang pinanghahawakan po niya ay ang salita ng Diyos. Meron siyang relasyon sa Diyos. Ang binhing po ba to may ugat? Okay. Meron bang bunga? Kasi kung wala po yung bunga, patay po yan. Hindi po yan tunay na binhi. O kaya baka damo lang. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay may binhi ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po ang gumawa nito sa kanyang buhay. Ang Diyos ang naglagay ng binhing yun. Ang Diyos ang nagpapalago ng binhing yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng bunga sa binhing iyon. In other words, wala ho tayong kakayahan na baguhin ang ating mga sarili. Ang Diyos lamang ang siyang nakakagawa nito. So pag yung kaibigan ninyo o kakilala ninyo na patuloy ninyong inihahayag ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ngunit sa kanyang puso ay merong katigasan. Huwag po kayong masyadong malungkot dahil hindi po nyo to kagagawan. Hindi nyo po yun responsibility. Ang responsibility po natin ay ihayag ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, at ang Diyos ang siyang nagbabago sa puso, isipan at buhay ng kanyang mga tinawag at pinili. Ibig sabihin, kagaya din po ng tayo ay ipinanganak. Hindi natin kontrolado kung kanino tayo ipapanganak. Sinabi nyo ba na, ipapanganak ako sa kontraktor para medyo marangya ang aking magiging future. Hindi po natin yan mapipili. Ibang kontraktor yung naging magulang natin. Ibang business ang nakontract nila. So wala ho tayong kakayahan na yon. Kagaya din ng wala tayong kakayahan na tayo ay maging anak ng Diyos kung hindi po yon plano at kagustuhan ng Diyos din. Ang ibig sabihin po ay ang mga anak ng Diyos ay ginawang anak ng Diyos dahil yun po ang nais ng Diyos. Ang mapait po na reality, pag hindi po siya anak ng Diyos, anak po siya ng dyablo.
Dahil wala pong gray area, wala hong gitna. Hindi po pwedeng anak ka nung dalawa. Yung kaliwa ko, anak ng Diyos. Yung kanan ko, anak ng dyablo. Hindi po pwedeng ganun. O minsan, pag umaga, anak ako ng Diyos. Pag gabi, nagiging anak ako ng dyablo. Hindi po pwedeng manananggal. Pag gabi, nahahati yung katawan. So, sino po ang anak ng Diyos at sino ang anak ng dyablo? Dahil wala nga pong middle ground. Wala hong gray area. Yun ho yung ginagawa na tinuturo ng mga panahon na yun. Hindi. Meron kang freedom. Meron ka ng kaligtasan. O ligtas ka na. Dahil ligtas ka na, pwede ka na ngayon magpatuloy sa mga kasalanan na ginagawa mo. Meron ka ng freedom. Kagaya sa panahon ho natin ngayon. O, di ba? Meron ka namang pagkakilala sa Diyos. O, pwede kang maging hindi lalaki. Kung lalaki ka, pwede kang maging babae, palitan mo yung anyo mo, tanggalin mo yung mga organs, at magpalit ka ng suot para ikaw ay magmukhang babae o kayo magsalita na parang babae. Yun po ay kasalanan, yun po ay rebellion against God's design for man. So, ang pagiging ano po yung L sa LGBTQ? Lesbian. Ano po yung G? Gay. Ano po yung B? Sa Tagalog kasi bading, Pero yun na po yun. So, bisexual, di ba? Dalawa. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Naalala ko tuloy dati, ang tawag sa akin, chick boy ka, Dok, Chick boy. Pwede sa chick, pwede sa boy. Delikado po yun na pagkakatawag. Hindi po tayo ganun. Hindi po ganun ang anak ng Diyos. Pag siya po ay ikinasal na sa isang asawa, hindi po pwede na magkaroon pa siya ng ibang kinakasama or intimate pa sa ibang babae o sa ibang lalaki. Yun nga lang meron kang, wala naman talagang physical na relationship, pero meron ka namang emotional connection sa ibang tao is considered cheating. It's considered namamangka sa dalawang ilog. Kumukuha ka ng satisfaction emotionally sa asawa, pero kumukuha ka din ng satisfaction sa ibang tao. Yun po ay maliwanag na paglabag sa moral law ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Sino ang anak ng dyablo? Meron pong mga katibayan, meron pong proof, meron pong mga evidence. Ito po ay patungkol sa katuwiran, paggawa. Kasama dito ang kung sino ang umiibig sa kanyang mga kapatid sa Panginoon, partly na mention po dito ni John, pero mas expound niya po ito sa mga susunod na verses. Tingnan po natin yung key verse. This is the key verse. Ito po yung verse dito sa inaral po natin na magbubukas parang susi, at magpapakita o magpo-prove kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo. 1 John chapter 3 verse 10. Sa ganitong paraan, mahahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo. Maihahayag daw po. Meaning, magiging evident. Meaning, makikita. Malalaman. Ano daw po iyon? Ano daw yung pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo? Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid.
Dalawa po ang binigay dito. Yung una, na-expound na po yan sa mga preceding verses na pag-aralan na natin, yung paggawa po ng mabuti, yung hindi po pagkakasala. At kung pag nagkasala, nagko-confess. At pag nag-confess, nagre-repent, nagbabago, may change sa kanyang buhay, yun po yung proseso doon. Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Ngayon po, yung introduction, dun naman sa second part ng picture ng evidence na tayo ay anak ng Diyos ay ang umiibig po sa kanyang kapatid. Kasi ang hindi anak ng Diyos, meaning anak ng dyablo, ay hindi umiibig sa kanyang kapatid. And every time po nagagamitin ni John ang word na love, dito po sa kanyang mga sulat, sa 1st, 2nd, and 3rd John, at saka po sa John, yung Gospel according to John. Every time nagagamitin niya yung word na love, it pertains to the sacrificial and unconditional love of Christ. Yun po ang tinatawag na agape love. Kaya po dito, ang context nito, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, hindi po ito yung emotional love. Hindi po ito yung by pag-ibig dahil meron kang gusto o meron kayong physical attraction o kaya meron kayong common na pinagsasamahan o kaya meron kayong blood relations. Hindi po yun ang sinasabi dito. Ang umiibig dito ay sacrificial and unconditional love na ipinakita ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi din po sa John chapter 8 verse 44, nakasaad sa Ebanghelyo ni Juan ang sinabi ni Jesus, kayo ay sa ama nyo na dyablo. Naalala nyo po ito, pinag-aralan natin ito. Marahil, perhaps, yung sinulat po dito na portion ni Pablo, natutunan niya mismo kay Kristo. Narinig niya mismo kay Kristo. Though alam po natin na lahat po ng writings ng mga authors ng New Testament, even ng Old Testament, ay galing sa Diyos. Inspired by God Himself. So ito po, itong part po na to, yes, it was inspired by the Holy Spirit kay John, pero narinig din po niya ito mismo kay Kristo nung siya po ay tinutuligsa ng mga religious leaders. Sinasabihan siya na, paano? Anak naman kami ni Abraham. Okay, sige. Kaso, nais ninyo kong patayin. Meron kayong kasakiman sa inyong mga puso. There's lawlessness in your hearts. Kaya, sino ang ama ninyo? Pinapakita na yung nais ninyong gawin ay hindi aligned sa pagiging anak ng Diyos. Ano po ang judgment ni Jesus sa kanila? Kayo ay sa ama ninyo na dyablo. Ang tao ay anak ng Diyos o anak ng dyablo. Nasa liwanag o nasa kadiliman? Kayo ba ay may pag-ibig sa Diyos o sa sistema ng mundo? At sa ating pong pagtatapos, ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Iwanan ko po kayo ng tula mula po sa ating pastor na nasa I think nasa San Pablo, si Brother Ed ngayon. At siya po ay magkakaroon ng meeting sa CBAP this week, kaya po wala siya dito. Ito po ang pamagat, Diyos o dyablo. Anak ka ba ng Diyos o anak ka ng dyablo? Parehas po D, ano? Anak ako ni Daddy. Ayan. Sinong daddy mo? Si Diyos o si dyablo? Susunod ka ba sa Diyos o susunod ka sa dyablo? Yan ang tanong sa iyo, maging sa akin. Pag-isipan mo ito, walang gitna dito. Pili ka, Jesus o dyablo. Kapag si Jesus, siguraduhin mo na maayos. Una, manampalataya. Pagkatapos, mamuhay ng tama. Anak ka ba ng Diyos o anak ka ng dyablo? Susunod ka ba sa Diyos o susunod ka
sa dyablo. Tayo po lahat ay tumayo. At sa mga nalalabi pa po na mga minuto sa ating po pagtatapos, atin pong siya sa atin yung ating mga puso, yung ating mga sarili, ayon sa salita ng Diyos. Panginoon, wala po kaming maitatago sa inyo. Kahit po sabihin namin kami ay Kristiyano, kahit ipakita pa namin sa mga tao na kami ay Kristiyano, ngunit ayon sa inyong salita, kung kami naman ay nagpapatuloy sa pagkakasala, patuloy sa aming kasalanan, patuloy sa pagpapahayag na wala kaming Diyos, wala kaming kinakatakutan, na wala kaming salita o batas na nanggagaling sa inyo na aming sinusunod, inihahayag po namin at niloloko lang namin ang aming mga sarili. At sinasabi na kami ay anak ng dyablo. Bagamat hindi po ito nakikita ng maraming tao, ng mga tao, ngunit kayo po ang nakakakita nito. At wala po kaming maitatago sa inyo. Kaya nga po, humihingi kami ng tawad kung ganito ang aming ginagawa at gawain at patuloy na ginagawa. Lord, mahabag po kayo sa amin. Kami po ay inyong patawarin. Kami po ay inyong iligtas sa kasalanan at sa mga epekto ng kasalanang ito. Lord, wala po akong kapangyarihan upang baguhin ang aking mga kapatid. Yung mga nandito ngayon o yung mga nanonood ngayon, kayo lamang po ang makakagawa nito. Kaya po kami ay lumalapit, sumasamo sa inyo lamang. Lord, would you please change our hearts? Panginoon, palitan niyo nga po ang aming mga puso. At ilagay po ninyo ang inyong batas, ang inyong salita, ang banal na spirito sa aming mga puso. Jesus, kayo po ang maghari sa aming mga puso. Hindi po ang aming mga sarili o ang aming mga kagustuhan. Kayo, Lord, ang maghari sa aming mga buhay. At sa amin naman, Lord, na nagtiwala sa inyo. Sa amin, Lord, na merong personal na ugnayan at relasyon sa inyo. Dalangin ko po na inyong patatagin, i-refresh kung kailangan, i-convict kung kailangan, i-rebuke kung kailangan, i-encourage kung kailangan. Painitin muli, Panginoon, ang aming mga puso. Magkaroon ng kauhawan sa inyong salita. Magkaroon, Lord, ng desire na pagsilbihan kayo at gumawa ng tama at mabuti.
at ihayag, Panginoon, na kami ay mga tunay na anak ng Diyos, na anak ninyo, sumusunod sa inyo, at umiibig kagaya ng pag-ibig ninyo sa aming kapwa. Lord, sa aming paglabas sa lugar na ito, kami po ay inyong pagpalain. Salamat, Lord, sa pagpapala ng inyong salita. Salamat, Lord, sa pagpapala ng encouragement na nanggagaling sa inyong salita. At sa aming pong paglabas, dala namin ito at ihahayag namin to at share namin to, ipoproclaim namin to sa ibang tao din. Salamat, Lord, sa mga biyaya na aming tatanggapin at tinatanggap sa mga oras na ito. Hayaan niyo po na patuloy kami magpasalamat sa inyo, patuloy na magpuri, patuloy na magsamba, at patuloy na kadakilaan ka. Bigyan ng kadakilaan, bigyan ng pinakamataas, the highest honor, the highest glory that you alone deserve. At ginagawa po namin to at sinasambit sa pangalan Jesus. Amen at amen. Ingat po sa ating lahat, sa ating paglabas. Batiin po natin ang bawat isa. Magandang umaga.